Okay, basahin ko lang po ulit. Mabilis lang po ito. Actually, ang tongues po ay isang regalo na ang Diyos po ay ibinibigay po ito sa lahat. Ito po ay gift, regalo. Pagsabi nga po regalo. Yan. Mamaya po tayo kakanta. Gusto ko po maging malinaw kasi responsibility din po ito. Sa regalo na matatanggap po natin, ito po ay responsibility. Dapat maging responsible po tayo dun sa tatanggapin natin. Lalo na po ngayon, di ba, ang napag-aralan na po natin ay kung manalangin. At ang tongues po ay ginagamit sa intercessory prayer. Amen po. Ayan. Ngayon dito po, nakalagay, basahin ko lang po ulit, sabi niya dito sa unang Korinto, sa chapter 14, sa verse 2, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. So ito po ang tongues. Ikaw ay makikipag-usap sa Diyos. Kaya nga po, kapag tayo ay nananalangin sa iba't ibang wika at ginagamit mo ang regalo na ito na nagkaloob sa iyo ng Panginoon, kahit po saang bansa o sinong tao o anumang pong gustong mangyari ng Diyos dito sa lupa, ay pwede po nating maipanalangin na mangyari dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Ito po ang tongues. Ito po ay isang supernatural na pamamaraan para kausapin natin ang Diyos. Na kahit po si Satanas ay hindi niya ito naiintindihan. Merong mga lengguwahe po or language po na naiintindihan natin. Halimbawa, kung ang tongues mo or yung lengguwahe na ibibigay sa'yo ng Holy Spirit ay Chinese, pwedeng yung Chinese people ay maintindihan niya yon. Pero ang tongues po or ang regalo na ito ay hindi po siya, ikaw ang mamimili ng lengguwahe. Ito po ay isang lengguwahe or language na ang Holy Spirit ang magde-decide kung ano po ang ibibigay sa'yo, hindi ikaw. Ito po ay hindi itinuturo ng tao, kundi ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa'yo. Yung Tagalog, yung Filipino, naiintindihan po natin yan. Itinuro yan sa'yo nung nag-aral ka. Since nandito tayo sa Pilipinas, kayo po ay nagtatagalog. Ngayon, kung kayo po ay bigyan ng Holy Spirit ng lengguwahe na Greek, Hebrew, kapag po kayo ay, ang ebidensya po na natanggap nyo na po ang gift na ng tongues, kayo po ay nagsasalita na ito, ng lengguwahe na ito, na wala pong nagturo sa inyong tao, kundi ang Espiritu ng Diyos ang nagturo sa inyo. Amen po? So, madali lang po itong tanggapin. Isa, unang-una po, kayo po ay mananampalataya na ni Jesus. Kayo po ba ay mananampalataya na ni Jesus? Okay. Pangalawa po, since kayo po ay isa ng mananampalataya ni Kristo, believer na po kayo, pangalawa, kayo po ay naniniwala na ito po ay na ipinagkaloob ng ni Jesus Christ sa atin. Ito pong, ang tawag po dito ay baptism of the Holy Ghost. Sila po, baptism of water, na sila po ay mamamatay na yung kanilang old na pagkatao. Pero dito po, ang baptism of the Holy Ghost, tayo naman po ay ilulubog, hindi ka sa tubig, ilulubog ka na sa apoy. Ayan, sa bautismo po ng apoy. So, basahin ko lang po para mas maintindihan pa po natin sa mas mabilis na pamamaraan. Ang kailangan lang po kayo ay gising. Kasi ito pong tatanggapin natin ay isang regalo po, pero dapat maging responsable tayo sa bagay po na ito. Amen. Kasi, bigyan ko po kayo ng warning kung sila dapat mag-decide na hindi na babalik sa dating buhay. Dito po, mas dapat mag-decide ka na hindi ka na babalik sa dating buhay. Kasi after mo na tumanggap ng baptism of the Holy Ghost, ang isang dahilan bakit hindi po ito kaagad, hindi ito ipinipilit na ipatanggap sa isang tao itong regalo na ito. Kasi ang next po nangyayari sa inyo, pag hawak nyo na po itong regalo na ito, kayo ay aatakihin ng demonyo. Ang gagawin po sa inyo ay ng demonyo ay pagbabacksliding.
Yan, lahat ng paraan ni Satanas para ikaw ay manlamig mawala, ay gagawin niya kasi ikaw ngayon ay threat, isang banta kay Satanas. Pasensya na po sa perwisyo ka sa impyerno. Kasi every time na kayo po ay nananalangin sa iba't ibang wika, kinukuha po ninyo ang kalooban ng Diyos sa langit na bumaba dito sa lupa. So, ang tawag sa'yo ay perwisyo ka kay Satanas. Kaya ang gusto ni Satanas, tumigil ka sa pagpe-pray in tongues. Amen po? Kaya nga po, inuulit ko, ito po ay maging responsable ka kasi kung hindi ka seryoso sa bagay na ito, aatakihin ka ng kaaway at sigurado mawawala ka sa simbahan, mawawala yung relasyon mo kay Jesus dahilan sa ayaw ng demonyo na ikaw ay magpatuloy na nagtatangs. Amen. Basahin ko po dito sa Aklat ng Gawa. Maganda po nabuksan nyo. Wala po ba kayong mga Bible? Wala na. Okay, basahin ko na lang po dito sa Aklat ng Gawa sa chapter 2. Diyan po ba kayo? Kailangan gising po Okay, sabi niya dito sa verse 1, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Okay. Sabi niya dito, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Ang gift po na ito, ikaw ay ilulubog sa apoy. Sabi nga po, ilulubog sa apoy. Yan. Bababa sa yung apoy. Kaya nga sabi dito, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So malinaw po ng baptism of the Holy Ghost, ang ebidensya na natanggap mo na ang gift na ito, ang baptism na ito, ikaw ay nagsasalita na ng isang lengguwahe na ang Holy Spirit ang nag-decide nito para sa'yo. Amen po? So, mamaya po, i-check namin yan. Okay, so tuloy lang po tayo. Sabi niya, may mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa. Sa buong mundo, nang marinig nilang ugong, nagdatingan ang maraming tao na mangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga-Galacia silang lahat? Bakit sila nagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano silang nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Pakisabi nga po, kahanga-hanga. Diba sabi kagahapon po nabanggit na dun sa 1 Corinthians at ngayon lang din binasa natin na sa 1 Corinthians chapter 14 verse 2 na ikaw ay magsasalita ng mga hiwaga. Amen po. So ito po. Ito sabi niya patungkol po sa Diyos. So dito hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari kaya't nagtanungan sila ano ang kahulugan nito. Okay. Okay po. So, tapos na po sila. Okay, so last na lang po ito. Next po, di ba, ikaw ay mananampalataya na. Pangalawa po, kailangan po na sumunod ka lang sa instruction. Ito po kasing regalo na ito ay, kailangan mong mag-respond doon sa instruction sa iyo. Sino po ang nauuhaw? Nauuhaw. Wala. Okay, meron. Kapag ikaw ay iinom ng tubig,
Nasara ba yung bibig o nakabukas? Nakabukas. Tama po. So ngayon, kailangan lang po na buksan mo ang iyong bibig kapag ikaw ay tatanggap po nitong regalo na ito at magsimula ka lang na magsalita sa iba't ibang wika. Magpe-pray lang po tayo, sasabihin mo, Panginoong Hesus, sinatanggap ko ang bautismo ng Espiritu Santo, natanggap ko ang tongues. Ayun, amen. Pagkatapos po nun, magsimula ka lang sa pagsasalita, hayaan mo na ilagay lang Holy Spirit sa iyo ang lengguwahe na ito at lumabas lang po sa iyong bibig. Kayo lang po ang magsasalita, ang boses niyo lang po ang maririnig, pero ang lengguwahe po ay manggagaling sa Holy Spirit. Wag lalabas sa iyong bibig na baka hindi sa Diyos to. Pangalawa, wag lalabas sa bibig mo na mahirap, hindi ko kaya. Pag lumabas na sa iyo yung negatibo na yan, hindi mo talaga matatanggap. Ayun po. So ngayon, ito po. Last po. Kapag ang gift po na ito ay pwede mong laksan, hinaan, simulan at tapusin. Amen po. Ayan. So sisimulan kang turuan ng pagsasalita ng Holy Spirit. Kagaya po ng isang bata, nagsisimula ka sa ganon, di ba po? Hanggang maging fluent po tayo, maging malinaw yung lengguwahe na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen po? Okay. So, sige po, iniling ko na tayo po tayo. Tayo po, tayo. And yung iba pong pastor, punta nga po doon. Kasama na po kayo, Pastor Dayan. Dito po kayo, Ate May. Dito po kayo. Ay, dito si Pastor. O, sige po. Okay. So, handa na po tayo? Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Ayun po. Okay, panalangin po tayo. Panginoong Hesus, hinihingi ko po ang bautismo ng Holy Spirit, ang bautismo sa tongues. Amen. Okay, sige po, magbuksan yung bibig mo, pakinggan niyo po ako at simulan niyo po na magsalita sa iba't ibang wika. Shekaraba. Kasi ang pagiging Kristiyano po ay sa matatapang lang. Hindi yan laro. Kasi kung gusto mo ng laro, doon ka sumama sa ibang grupo. Hindi dito. Ang kailangan po ng Lord ay yung seryoso ka sa pinapasok mo. Seryoso kang magsiserve sa Kanya. Seryoso ka sa pagsunod sa Kanya. Marami po akong kakilala. Tinag-aral ng pamilya, siya ang inaasahan. Siya ang makakatulong sa pamilya. Pero nung time na dumating, tinawag siya ng Panginoon, kailangan niyang sumunod sa pagkatawag niya. Ngayon, i-assess po natin kung handa ka na bang sa ganong level ng commitment. Lord, susunod ako sa iyo. Kasi kung hindi po, huwag mong pasukin yan. Bibigyan mo lang ng kahihiyan ng pangalan ni Jesus. Sige, habang nakayuko po ang bawat isa. Dati kasi ginagawa talaga tong bagay na to, yung water baptism ay sa public place. Ay, ibig sabihin nun, hindi ito ginagawa sa tagong lugar. Ginagawa ito sa harap ng maraming tao. Kasi ito yung time na magde-decide ka na susunod ako sa iyo, Panginoon. Ngayon, pag
Pagkatapos nito, ang isang nagiging problema po sa nagpapa-water baptize, kung ikaw ay sumama dahil yung kasama mo ay nagpa-water baptize din, pag dumating ang persecution, iiwan mo ang pagkakristyano mo. Kaya paulit-ulit kami rito, kapag ka nagpunta ka rito, ibig sabihin, desidido ka na kahit anong mangyari. Darating yung time ng persecution sa family mo. Darating yung time persecution sa school mo, sa trabaho mo. Pero hindi mo ikakahiya na ikaw na ngayon na isang born again, isang Kristiyano. Hindi mo ikakaya ang pagpunta sa simbahan. Kung ngayon pa lang ang problema sa'yo, kung medyo nandun pa yung, hindi ka, kahit ang pagsisimba, isang struggle pa sa'yo, huwag ka munang pumunta rito. Kasi ito ay isang desisyon. At ang persecution na to, ngayon, mararamdaman mo, andyan ang pagsama ng Panginoon, pero darating yung time na mag-isa ka lang. Paano kung wala na yung kasama mo? Magpapatuloy ka pa rin ba? Paano kung hindi mo nakasama yung marami na noon ay kasama mo sa simbahan? Ang tanong, magpapatuloy ka pa rin ba? Ngayon, kung pumunta ka rito, ay sasabihin mo sa harapan ng Panginoon, Lord, susunod ako sa iyo. Kahit na ano mangyari, kahit na ako na lang ang mag-isa, susunod pa rin ako sa iyo. Kahit pa mapahiya ako sa harapan ng tao, dahilan sa pagsunod ko sa iyo, gagawin ko ito, Panginoon. Ulitin ko po, ito ay isang desisyon. Narito kami, nagpapakumbaba. Ayan, makapag-usap tayo sa Panginoon. Lord, nandito ako sa iyo ngayon, Panginoon. Sa harapan mo. Paglapit ko rito ay handa na ako, Panginoon, na gawin kung ano yung gusto mong ipagawa sa akin. Handa akong sumunod. Tanging dalangin, kami katagpuin. At mamaya, pagka ilulubog ka na, ibig sabihin kapag ka nilubog ka na, kinakailangan pag bumangon ka o pagka inahon ka, wala na yung dati mo. Yung dating ugali na hindi magkakristyano, yung dating ikaw na alam mong hindi ito ang tunay na kristyano. Kasi kapag ka ikaw ay inahon na sa tubig, nagsisimbolo ito ng bago ka na. At wag mo nang babalikan yung dati. At sasabihin mo ngayon sa Panginoon, tulungan mo po ako, Panginoon. Pero ulitin namin, ikaw po ang magde-decide dito. Ngayon ang tanong, willing ka ba
Itong gagawin natin ay isang symbolism. Pero ang isang hamon sa atin ngayon ay willing ka ba na talikuran yung dati mong buhay pagkatapos nito? At kung willing ka, then i-ready mo na ang sarili mo kasi pupunta tayo sa labas. Pero pagpunta po natin doon, walang makikipag-usap sa katabi. Hanggat maaari, nakikipag-usap ka sa Lord. Nakikipag-usap ka sa Diyos. Habang papunta tayo doon, huwag mong intindihin yung paligid mo. Kung kailangan mo mag-worship ka, makipag-usap ka sa Panginoon. At yung decision mo, kinakailangan maging firm. Kailangan hindi ito magbabago. At pagdating natin doon, siguradong handang-handa ka na gawin ang bagay na to. Ulitin ko po, hindi nyo kailangan makipagkwentuhan. Pag pinapunta doon, tahimik, hindi kailangan makipag-usap. Meron po mag-guide sa inyo, papalabas po dyan. Makipag-usap po tayo sa Panginoon. Sige, worship lang tayo. Ngayon, yung mga, kasi medyo sabay po yung gagawin natin, yung mga tatanggap pa po ng tongues, maiwan po muna kayo saglit dito, susunod din kayo doon mamaya. Magpauli na lang po kayo dito sa side na to, yung mga tatanggap ng tongues, speaking in tongues. Sige, worship lang tayo. Okay, sige, tayo na tayong lahat. Ngayon, unti-unti unahin natin tong pila na to, tapos sunod-sunod na. Iwasan nyo pong magkaroon ng, sabi natin, ma-distract kayo, iwasan nyo pong makipagkwentuhan. Makipag-usap po tayo sa Panginoon. Okay, gag-guide na lang po rito, tayo lang po lahat, tapos unahin po muna natin dito sa harapan.
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, oh, no turning back, no turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. None go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me,
cross before me. No turning back. Oh, no turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. None go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back. Oh, no turning back. No turning back. No turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 No turning back.
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, oh, no turning back, no turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. None go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me,
cross before me. No turning back. Oh, no turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back. Oh, no turning back. No turning back. No turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 No turning back.
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Panginoon, sa pangalan po ng anak ni Jesus, maraming salamat po o Diyos sa buhay na ibigay sa amin, O God. Panginoon, nakita niyo, O Diyos, sa kanilang puso, O Lord, ang kanilang buhay na ipinoklama sa iyo, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, O Diyos, sa sarili na, Father God, kundi Lord, sa buong mundo na masasabi, Father God, na si Jesus, Panginoon, ang siyang nagbigay buhay, Panginoon, halaga sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, dahil pinoproklima namin ngayon nila ang kanilang sarili, Panginoon, O Diyos. Nanilimot nila, Panginoon, ang kanilang nakaraan, ang kanilang buhay para maihayag ka, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming tinuturuan, ginagabayan, at patuloy, Panginoon, na binibigay sa amin, O Diyos, yung tamang lakarin upang makita namin ang linaw ng pagkatawag ninyo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Hayaan niyo po, O Diyos, na kami uuwi sa aming mga tahanan, Panginoon, sa aming mga simbahan, O Diyos. Na tunay nga nakamit namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa amin, na patuloy na ihayag, Panginoong Jesucristo, ang iyong kadakilaan, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Ingatan niyo po rin ang bawat isa sa amin, O God. At maraming salamat sa katagumpayan na binigay ninyo sa amin, O Diyos, sa umaga nito. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, at patuloy na dakilain. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos yung iba po, kailangan natin bumalik sa hall kasi may isang pa tayo, may service po doon. Sunod na lang po yung mga nagpawaga doon tayo. Sige po. Sige po, mag-settle na po tayo at proceed po tayo sa activity natin ngayong umaga.
So sabihin mo nga sa katabi mo, bye-bye. Ayan, pero nakakalungkot, no? Pero masaya kasi pinuno tayo ng Panginoon. Amen po. Ayan, so ready na po ba tayo ngayong umaga? So yung sa katabi mo, ready ka na ba? Ayan, so hindi ko na pa patatagalin. Tinatawagan ko na po si Tita Almira at si Tita Maribel. Palakpakan po natin sila at purihin ang Diyos sa buhay nila. Amen. God is good. And all the time, isang malakas na palakpak para sa Panginoon at sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y pinagpala? Amen. Congratulations po sa lahat po nagpa-water baptism, sa mga tumanggap ng ating pong speaking in tongues. At sa umaga nga pong ito, tunay po na tayo ay uuwi na sa ating bahay. Alam ko po na ang bawat isa ay pinagpala, muling kinatagpo ng Panginoon. Amen po ba? At sa umaga din pong ito, nandito po kami, yung po yung tinatawag nating WIAM, Women in Action Ministry, na kung saan taon 2010, ang Diyos ay nangusap sa bawat isa, nangusap sa lugar na ito, para mabuo ang nasabing grupo. At ngayon po ay 2023 na. Ibig sabihin, 12 years na po ang WIAM Ministry sa Rema Mauba, Rema International. Maraming pagsubok ang pinagdaanan, maraming problema, pero ang pangungusap ng Diyos, ang pagkatawag ng Panginoon para bumuo ng isang grupo, ay kailanman ay hindi natinag para magtuloy-tuloy ang supply, ang pagtulong sa bawat simbahan na ating nasasakupan. Kaya sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa mga taong tumutugon sa pangusap ng Panginoon. Kahit minsan struggle, pero kayo'y tumutugon. Maraming testimony na po ang naming naririnig nang simulang sila ay tumugon sa panawagan sa pangungusap ng Panginoon. Nagsimula sa 5,000 ang WIAM. Nagsimula sa 5,000 na hindi alam kung saan ang patutunguhan. Pero ngayon mga kapatid, umaabot na sa 60,000 pesos. Depende sa pangailangan ng mga simbahang pinupuntahan. Kaya salamat po sa mga tao na kinausap ng Panginoon, sa mga tao na nagiging bahagi, na tumutugon, na lagi na sinasabi, hindi sa lakas ng bawat isa, hindi sa tibay ng bawat isa, kundi sa patuloy na pagkilos at pangusap ng Panginoon. Amen? At hindi ko na po patatagalin, at tunay nga po na nandito po si Ate Almira. Tinatawagan ko po si Ate Almira, ang asawa po ni Pastor Romel, na siya po yung amin pong pinakang leader po natin sa WIAM. At yun nga po ay 60,000, worth of 60,000, dahil nga po ang no October ay Pastor Appreciation Month. Sa maliit na halaga, gusto natin makapagbigay din sa kanila. At sana dumating din yung araw na mabigyan natin ng mas malaking pagpahalaga ang mga pastor natin na tinawag ng Diyos para tayo bantayan, alagaan. Sa tuwing tayo umiiyak, sa tuwing tayo nangihina, sila ang taong unang ating nilalapitan at nakakaramdam ng ating pinagdadaanan. Kaya sa umagang pong ito, ibinibigay ko na po kay Ate Almira ang pagkakataon. Amen? Praise the Lord! God is good! And all the time, amen. Praise the Lord. Tunay nga po ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Amen. At nga po nga, mag-post kami sa WIAM. Sabi ko, Lord, gusto ko po 60,000. Kasi kahit po tingko 100 pesos, ang mga pastors and workers ay mapangiti mula sa
Rema Philippines, yung mga pastors and workers, ay mapangati sa konting halaga. At salamat po sa Panginoon. Sabi nga po, ang Diyos, sabi nga, God is never too late, is never too early, but God is always on time. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, habang ako'y kumakain ng arroz caldo kanina, nakompleto yung 60,000. Amen. To God be the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Alam niyo po kagabi, habang nagtuturo si Pastor Boy nung lamog na lamog ang utak, ay talaga po ako tuwing magwiwiam, ang utak ko po'y lamog na lamog din. Kahit isip, Lord, you are never too late, you are never too early, but God is always on time. Sabi nga po ng mga kasamaan ko sa wiyam, tita, memorize ko na lagi ang sinasabi mo. Pero sabi ko, kahit na paulit-ulit, ang salita ng Diyos ay nanatiling may kapangyarihan, nanatiling nangyayari ayon sa iyong pananalig. Amen? Sabi nga po, sa bilang 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa at ang pangako niya ay kanyang tinutupad. Amen? Keep the faith. At andun po, ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. He is more faithful kaysa mga taong sa kanya ay nagtitiwala. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. At salamat po sa Panginoon. At nabuo po yung 60,000. At Lord, how great thou art. Yung naguma po yung puso mo na Lord, mission accomplished. Thank you, Lord, sa iyong kapangyarihan. Amen? Tayo po natin pumalakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. At tinatawagan ko po yung re-receive ng 50,000 para sa church at yung po mga pastors and workers na binigay. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Yung po 50,000 ay para po sa, dito po sa atin po sa camping. Ano? Bahala na po yung re-receive. Bahala na po. Binibigay po namin ito dito, pero yung po re-receive, bahala na po sila. Hindi ko rin po alam kung saan siya mapupunta, pero para po sa kanila. Para po sa karagdagan ng pangailangan ng ating pong ginawa sa umagang ito at sa buong ilang araw. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tinatawagan po si Pastora Ina. Nasaan po yung aming mga kasamahan sa Mauban? Alam niyo po, ang wiyam po ay nagsimula sa 5 tao. Pero ngayon po, umaabot na po tayo ng 60 persons. Amen! Nasaan po sila? Pastora Ina po. Si Pastora Ina po para mag-receive ng 50,000. Ayan po, yung 50,000. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami na po yung mabibili. Bilangin mo, baka binawasan ko ng 1,000. Amen. Picture for document. Amen. At ngayon naman po, ayun po sinasabi namin na pampasaya, pang soft drinks man lang, pang merienda, hallelujah. Bayaan niyo po, nagsimula sa 100. Nasa 50 pesos sa notebook, ngay 100, darating ang araw, 1,000 na yan! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tinatawagan po namin, meron po kaming pila na po lahat ng pastors and workers. Ayan, kung sino pong abutin, ito po ay 100. 100 din katao. Pang merienda po ninyo. Praise the Lord. Amen. Tatawagin ba isa? Rizal, Pastora Abby, Pastor Badong, Daisy, Jevany, Jolo, Alvin, Lovely, Buboy, Maika. Pila na po. Ang pastors and workers daw po ay 86. Ay kasama ng district. Kahit po 100, ito po talagang bunga ng panalangin kahit po 100. Amen. Lord, hallelujah. Tanggapin po ninyo ito ng masaya kahit 100. Pwede po pumila na. Hindi na po namin tatawagin. Pila na po. Ang abutan nito. Wala po. Iuwi na namin ito ng Mauban. Pila na po.
Porker, Josa, Cristel, RJ, Jela, Rachel, Pastor Ruben, Pastor Almina, Sarcy, Maya, workers, Jan Vincent, Pastor Eli District. Tayo na po lahat para po tayo madali. May gagawin pa po tayo. Elias, Ken, Iris, Kent, Isko, Gab, Mara, Charles, Peter, Cristel, Pastorina, Johnson. Parang ayaw nyo tanggapin ang 100. Tayo na po ang lahat ng pastor and workers. Hindi na po namin tatawagin. Lahat na po para sunod-sunod. Ayan po. Salamat po sa mga tumugon. Nabuo po yung 60,000. Bagamat minsan pa may kakulitan ang Ate Almira, pero pag kinakausap ka ng Panginoon, ibigay mo na. Amen? Pagpalain po tayo ng Diyos. Salamat po. Dito po sa kabila, sa Tita Almira, yung iba po dito. Yung iba dito. Para po tuloy-tuloy po. Ang sarap lang mamigay. Hallelujah. Yan mo bukas-bukas kulay blue na yan. Amen. O, sino pa pong wala? Marami pa. O, wala na. Meron na kami papartihin. Joke. Amen. Wala na po. Habot po. Bilis. Bilis po, bilis. Tama-tama po yan sa itlog na 30 pesos. Sa noodles na 45, 60, 70. Ay, ano. Sa tubig na 35. Lahat po'y kasali kasi ito'y kasya po sa lahat. Marami pa po. Ang kabutihan mo hindi nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Sino pa pong dinalapit? Kunin nyo na po lahat ito. At ito po'y para talaga sa mga workers, pastors. Nasa na po? Ayun pong nahihiya at hindi pa makalapit. Lumapit na lang po sa amin. Ang kabutihan mo na di pag wala daw, isa music na lang. Muli po, maraming pong salamat sa lahat po ng tumugon para mabuo ang 60,000. Pagpalain po tayo ng Diyos, kaya sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pong pag-uwi. Documentation for promotion. Michael. Salamat po. God bless you all. Marami pong salamat sa ngayon, ano po tayo? Hindi na natin pinasindihan yung aircon kasi lalabas na rin naman tayo eh. At magla-lunch pa tayo, alam ko. No, kaya basta 11 o'clock,
ano bang oras na? 9 o'clock. 11 o'clock, nakalabas na po lahat ng gamit. So, hindi ko pa na-confirm pala kung pwede tayo mag-stay dito. Pero dapat nakalabas na. Kapag ka nandun pa sa loob yung gamit nyo by 11 o'clock, magbabayad na naman. No, pwede na kung i-confirm ko pa kung pwede rito mag-stay. Kung hindi naman, yung mga bag natin nandun. Ang iba pong alis ng mga sasakyan po natin ay mga 1 o'clock pa, kaya may lunch pa tayo. Ngayon, may ano lang po ako. Buksan niyo po yung Bible niyo sa Matthew. Matthew chapter 4. Gray, pakilakas nga ng konti ito. Yung treble lang kasi hindi narig masyado sa likod. Nag-impake na kasi tayo eh. So yung mga damit nyong yan na po yung pang-alis ninyo. O, sabihin nyo sa katabi nyo, babay na. O, nabuksan nyo na sa Matthew. Okay. Kagabi, na habang pinag-uusapan po itong pakinggan niyo po mga kapatid. Habang pinag-uusapan yung kay sa kanya. Hanggang ngayon nakakatanggap ako ng balita. Ngayon hanggang kanina doon. May mga miyembro talagang umaalis pag kinausap niya. No? Tapos may mga visions. Kahit kagabi pinag-uusapan ito. Meron tayo isang kasamahan na So lalaban talaga, di ba? Yung mga ganyan kasi panlalala, yung mag-asawa, pag-aawayin hanggang sa maghiwalay, malayo ka sa church. Kasi imagine nyo, yung mga pastor na tinawag dito, pastor na yan. Nung dinikitan niya, nagsimba siya doon sa mga yon. Nagkaroon na ng sama ng loob sa akin. Bakit? Na kumbaga parang hindi yung kumbaga, ang atake po ng diablo always with feelings. Yun ang kalaban mo hindi yung reason kundi yung feelings. Bakit ang sarap-sarap magpo? Bakit ang sarap-sarap lumayo? Naisipin mo, mali. Kasi binabawal sa atin ng Diyos yung tampo. Bawal yun. Hindi tayo dapat nagkikimkim ng tampo. Bakit yan? Hindi tatalab ang prayer mo. Natatandaan niyo yung, di ba, pinag-usapan natin. Mark 11:23, 24. Pero may nakalagay kasi sa Mark 25. Magkasunod lang yan. Ang sabi niya, bago kayo manalangin, muna kayo, bago ko, para patawarin kayo. No? Bakit? Kasi hindi masasagot yung faith mo at saka yung pagpe-pray mo kung hindi ka magpapatawad. Kaya ka magpapatawad kasi may loob. May galit ka, may tampo ka. At kapag hinawakan mo yan, ang problema po yung may isip mo, mali ako magtampo, hindi tama, kahit totoo, kahit pwede. Pero binawal tayo ng Diyos, lason sa atin ng tampo. Lason sa atin ng loob. Pero kasi kapag ka dinapuan ka ng masamang espiritu, with feelings, yun ang mahirap, yung feelings na yun, ang kalaban. Na alam mo na hindi ka dapat magtampo, alam mo na hindi ka dapat magalit. Ang sabi nga ng Bible kung magagalit ka, huwag ka magkakasala. Long term na galit, long term na tampo, demonic. Sabi niya, huwag mo allow magalit pero walang feelings. Magagalit ka kasi dapat lang magalit. Pero kapag kinkim mo na yan at nilubugan ka ng araw, wala na. Galit na yan, nagstay sa'yo hanggang sa gabi. Lalong-lalo na
pagka tinulugan mo ang galit. Kapag tinulugan mo, nakatulog kang masama ang loob, nakakapasok siya sa loob. Hanggang may ulcer ka na. Hanggang sa mamaya, na yung sakit sa'yo, meron ka ng pinaka-worst dito, maya-maya, ulcer ka na. Nagkakaroon siya ng karapatan sa'yo kasi tinatanggap mo ang galit. Bakit magtatampo? Parang, isipin mo nga sabi nga sa akin ni Julius bakit ganun ang nararamdaman? Kasi nga, ang diablo po ay nakasunod sa feelings. Kaya nga, ang isa pong madalas makapagpabagsak na taga-rema, yung false love. Bakit kasi yung feelings? Feelings. Naisip ko, titingnan mo, lalaki kayong parehas. Maya tinitingnan mo, ang ganda na nung lalaki. Mamaya may feelings ka na. Alam mo, mali. Alam mo, hindi tama. So, may mga tao pong na-possess na pinag-pray ni Kenneth Hagin. Ngayon, tinatanong daw ni Kenneth Hagin, bakit nakapasok ng Espiritu? Ito po, natulog daw siya na nagtatampo. Kaya yung time sleep niya, doon naka-entra yung masamang espiritu at yun ang time na, or natulog siyang takot. Ito yung mga doorways na bukas ang ano mo, bukas ang espiritu mo, bukas ang heart mo na pinapasok mo fear, pinapasok mo yung inis, yung sama ng loob. Ito yung nga mga kapatid, kahit kaaway mo, love your, o sabihin mo sa katabi mo, kaya nga mahal kita Hindi na allow, bawal sa atin ang magtampo. Pero magtataka ka, bakit ako nagtatampo rito? Bakit ako nakakaramdam gano'n? Sobrang lakas ng feelings. No, na kakaiba Ay hindi lang naman forgive your enemies kundi love. Alam niyo po, ang pinaka matindi na nakita ko po sa Bible, trato ang kaaway, yung kagalit mo. Kung hindi niyo pa nagagawa ito, dapat kasi ang nakalagay po sa Biblia, yung mga kaaway ng Israel, isipin mo yung kaaway ng Israel, hindi yung ngayon yung noon, kaaway ng Israel, gusto silang patayin, and yet, ang sabi nila, nagpasting sila para sa mga kaaway nila. Pinagpasting nila yung enemies nila. Amen po. Extreme na extreme yan. Kasi kung kaaway ko, bahala ka sa buhay mo. No? Mamatay ka dyan. Tapos pag may nabalitaan kang hindi maganda nangyari dyan, kasi buti nga. Hindi po maka-Christian attitude yung gano'n. Pero bakit ang lakas kasi ng pakiramdam? Ang lakas ng feelings. Doon tayo. Lalo na kung, ano ba magandang term dito? Lalo na kung makatwiran yung dahilan. Kasi ano yan based sa, kasi totoo, para bang nagpunta ako sa bahay nila ng Pasko, tinago yung fruit salad. Totoo naman, nakaka-insulto yun, di ba? Nagpunta ako sa bahay nila, tinago yung ulam. Totoo naman na nakakainis, nakaka-insulto, pero whatever. Kahit na dahilan yan, hindi ako pwedeng magtampo. Ngayon, mamili ka, kung lalakad ka ng, bakit kasi tinago? Ba't kaya ginadito? Ganyan, yan. Nagpunta ko, binilang ko pa siya ng lechon manok. Yung alam, double dead. May dahilan may dahilan ako para magtampo, dahilan ako para mainis. Ang Diyos may dahilan para papunta sa impyerno, pero pinatawad tayo. Okay, tingnan niyo, sabihin ko sa inyo, sabi niya gano'n, hindi ko nabubuksan, mix yung time. Be ye kind to one another.
Pambihira, mga Kristiyano kausap niya, sasabihan niya ng be kind to one another. Dapat pa bang yun na maging mabait tayo sa isa't isa? Kristiyano na tayo. Pero kasi may Kristiyano po na talagang nahawak sa inis. Kaya mamaya, gagawin ko ngayon, tikisin kita. Bahala ka. Pag nagkapera ako, di kita bibigyan ng ice cream. Oh. Nakakaramdam ako ng inis, nagre-regalo ko eh. Bakit? Para hindi manalo yung inis. Kung niregaloan ka ni Kuya Boy, baka inis siya sa'yo. Sasapawang ko yun. Tignan nyo, sabi ng Biblia, be kind to one another. Bakit kailangan mo mga born again na maging kind ka? Hindi ba dapat nung na yun? Pero bakit? Kasi pag umiral na nga ang damdamin, may dahilan akong magalit sa'yo, may dahilan akong magtampo sa'yo, hindi mo alam. At kapag nakatulog ka, nalala ko dati, mayroong nagkwento. Ano ba yung nilalagay sa mata para pag yung ano ba yung ganon? Ha? Pipino para matanggal yung balat. Ano? Eye bag. No? Louis Vuitton. Ngayon, nakikita ko yun, naglalagay ng pipino, pagkatapos na lang ibabad yung kunin niya, tapos kainin. Sarap. Ngayon, merong taga-baler, ewan ko kung alam niyo to, may taga-baler, ang nilagay, luya. Taga-baler ito. Hindi natin miyembro, ha? Luya ang nilagay, nakatuwa. Totoo po, lumuwa yung mata niya, something na namag... Bakit? Natulog siyang may... Yeah. Pag natulog kang may sama ng loob, may nakapasok na sa iyo, maya-maya, palalayasin na namin sa iyo. Nakakang may takot, may fear. Yun yung time na umi-entra. Sayang, hindi ko mapakita yung verse sa inyo. Nasa Job yan eh. Na kapag habang tulog ka, doon ka dinadalaw. At naghahanap ng butas sa iyo. Kasi kapag gising yung isip mo, pwedeng lumaban eh. Di ba? Pwedeng lumaban pag gising yung isip. Pwedeng lumaban yung isip mo. Pero pag tulog ka, hindi nagana ang isip. Ngayon, bakit makakapasok? Kasi meron siyang karapatan. Ibabypass niya yung usapan ito. Number 2, sabihin ko sa inyo, natatanda ba yung kay Daniel? Nagkaroon siya ng pangitain. Nakita niya na mangyayari ito, mangyayari yan, nakakita siya ng isang statwa, yung una ginto, yung dito silver, yung ganyan, lupa, iron. Ngayon, nabahala siya. Basahin niyo po ito sa Daniel, chapter 10 yun. Na ano siya, naguluhan siya. Kaya ang ginawa niya, nag-fasting at nag-pray. 21 days. Pansinin niyo mga kapatid. Ito po ang prayer niya. Lord, gusto kong man. Ilan sa atin ang nagkaroon ng panaginip na alam mo na kinakausap ka ng Diyos, pero hindi nagbigay ng time para tanong. Kung si Daniel nga, talaga itinalagay niya yung puso niya, kapag nabigyan ka tain, ilagay mo yung sarili mo na magtatatpo. Wala lang. Pinapabayaan lang nilang lumampas yung panaginip. Lumagpas yung vision. Hindi ka magiging Daniel. Hindi ka ma-develop doon kasi hindi ka mapagkatiwalaan sa vision na galing sa Diyos. Yung panaginip na ganyan, tuwan-tuwa sila para akala mo nanalo ng loto, 2 pesos. Nanaginip ako. Hindi mo ba alam responsibilidad yung panaginip na yan? Yung iba, they don't care kung nanaginip sila, basta masaya lang sila nanaginip. Hay, ako pastor, nagka-vision ako gano'n. Anong ginagawa mo rin? May Si Daniel nga, nagkaroon ng panaginip, pero hindi, inalam niya yan.
Hindi siya pumayag na hindi niya malaman kung bakit, ano yung panaginip, ano yung meaning na yun. Hindi mo alam, bigyan ka na ng panaginip ng Diyos kasi may mga darating na binigyan ka. No. Dapat maging responsable tayo doon sa visions na ibinibigay sa atin na nakaramdam. Bigyan mo ng pansin si Daniel, binigyan niya ng pansin yan. At ang nakakamangha, alam mo, isa sa mga powerful prophets, one of the most powerful prophets, si Daniel. Maging yung ngayong 23, nagaganap ang prophecy niya. Ang galing. Pinapatay siya ng mga kaaway niya, pero hindi siya namatay. Itinapon siya sa yung nagtapon ng namatay. Itinapon siya sa mga leon. Pero ginawa niyang unan. Yung alam mo, baho, hindi naligo. Hindi mamatay si Daniel. Pinaka-righteous man, matino, pinakamalinis, pinakamaayos. At sabi niya gano'n, kain mo ko, hindi ko susuwayin ng Diyos. Tingnan niyo pong ginawa niya, basahin niyo yung nalagay doon. Nag-humble siya. Basahin niyo. Humingi siya ng tawad sa mga nagawa niya. Even the most righteous man dito sa mundo, humingi ng sorry. Humingi ng tawad. Wala naman siyang mali. Wala siyang, yet he humbled himself. Isang ugali na dapat sa mga Kristiyano, nag-humble ako. At ang sabi niya, patawarin mo ako. Patawarin mo ang Israel. Isinama niya sarili. Wala naman siyang kasalanan eh. Nabiktima nga lang siya sa totoo lang. Kasi yung ninuno ng Israel, nakagawa ng kasalanan ngayon, siya na, nag-humble na siya. Lord, patawarin mo kami. Sinama niya sarili niya. Hindi niya pinwera. Basahin niyo po, nagpakumbaba. Hindi niya sinabi, Lord, wala akong mali. Nag-humble siya, sinali niya ang sarili niya para sa Israel. O ano nangyari? Dumating nga si Gabriel, kumpare ko yun eh. At ang sabi niya gano'n, magmula nung alaga mo ang sarili mo, na alamin yung vision. Yung iba kasi na naginip, tuwan-tuwa lang na naginip. Hindi mo ba alam na may responsibilidad ng panaginip? Na panaginipan mo ako, na-aksidente ako, na-aksidente, pananagutan mo yan. Bakit? Pinagpapalala ng Diyos eh. Yung iba tuwan-tuwa, ay, napanaginipan ko si Kuya B, namatay. Kailangan katiwalaan tayo na magkaroon ka naman ng desire, na magkaroon ka ng, magkaroon ka ng effort na alamin kung ano yung tuwan-tuwa ka lang, ay binigyan ako ng Diyos ng vision, ikaw hindi, ganun ba yun? No. At ito nga, importante po itong mga ganito kasi imposibleng walang vision sa atin eh. Kagabi nyo, pinag-uusapan nyo kagabi. Matthew 4:10 ang binigay. Ikita raw niya, may 3 anghel. Bakit, ikaw ba, Kuya Boy, hindi mo ba na-vision yung bakit ko pa kailangan ma-vision? Nandiyan naman siya. Pinaalam sa akin. Nakarating din naman sa akin. So, mag-effort tayo, mag-take time tayo kapag may binibigay na revelation ng Diyos sa atin. And magpatuloy tayong mag-humble. No, alang-alang. Sabi na, Lord, nag-humble kami, alang-alang sa Christianos, alang-alang sa church namin, isinasama mo. Wala namang mali. Si Daniel, and yet he humbled himself na parang siyang may mali. Amen po ba? Kasi hinahabol natin yung yung kababaang loob. Hello? So, ayan po, mga importanteng bagay na every week na lang may mga natatanggap akong panaginip, may natatanggap akong visions. Lagi ko binabalik eh. Anong meaning?
O ngayon, kapag sinabi niyang, hindi ko nga alam, pastor, sick. Alamin mo, magbigay ka ng 3 araw, mag-pray ka kaya. Bakit mo natanggap yan? Sick. Seeking God. Kasi para mapagkatiwalaan ka ng Holy Spirit. Kung sa panginaginip, kung sa ka mapagkatiwalaan, ay lalong hindi ka pagkakatiwalaan sa iba. No, kapag binigyan pala kita ng pangitain, hindi ka parang trophy, lalagay mo na lang sa tukod. Mapagkatiwalaan tayo, ipag-pray tayo. At ang pinakamaganda, Pedro, nakakita siya ng ulap. Yung kumot na bumaba. Ngayon hindi niya alam. Ang nakalagay sa Bible, he contemplated. Ano yung ibig ng contemplated? Nagplato siya. Yung ba? Hindi, inisip niya, ano kayong meaning nun? Ano kayong meaning nun? Kung meron kang panaginip na, alam mo, kinakausap ka ng Diyos, pero hindi mo naintindihan, alamin mo. No, kasi last days, your old men shall dream dreams, and your young men shall see. Okay?